Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iaapila ang fit to stand trial ruling ng International Criminal Court. Dalawang testigo ng prosekusyon laban sa siyam na akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro hindi tinanggap ng Sandigan Bayan. Panibagong oil price hike ipinatutupad ngayong araw. At Filipino Community at Members Church of God International magkatulong sa pagbibigay ng libreng serbisyo sa mga overseas Filipino workers sa Ghana, Africa. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 27, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumailalim sa pre-trial batay sa inilabas na desisyon ng International Criminal Court o ICC. Samantala, itinakda naman ng korte ang confirmation of charges hearing sa dating presidente sa February 23. Narito ang report ni Dante Amento. Inaasahang matutuloy na ang pre-trial proceedings ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC Pre-Trial Chamber, napatunayan nilang fit o kaya nitong sumailalim sa pre-trial proceedings. Dagdag pa ng ICC sa ginawang pag-aaral ng itinalaga nilang panel ng medical experts, kumbinsido silang kaya ng dating presidente na may partisipasyon sa pre-trial proceedings. Ipinagpaliban ng ICC ang confirmation hearing noong nakaraang September 2025 dahil sa hiling ng kampo ng dating presidente dahil sa isyu ng kanyang kalusugan. Kaugnay nito, itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber ang confirmation of charges hearing sa February 23. Layo nito na alamin kung may sapat na ebidensya sa bawat krimen na inaakusa sa dating Pangulo. Maglalabas anya ng mga palatuntunan kaugnay ng confirmation hearing kasama na rin ang mga hakbang para matulungan ang dating presidente sa kanyang partisipasyon sa proseso. Ikinatuwa naman ang kampo ng mga biktima ng war on drugs ng nakaraang administrasyon ang desisyon ng ICC. Ayon kay Attorney Cristina Conti, Assistant Counsel for the ICC, sa kabilaan niya ng kanyang medical conditions, maayos naman ang kaisipan nito at hindi nahahadlangan na magbigay siya ng testimonya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, plano ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapila ang ruling ng International Criminal Court. Duda ang abogado ng dating presidente na hindi independent ang itinalagang medical experts na sumuri sa kalagayan ng former president. Ang detalye sa report ni Jed Neresina Live. Jed, ano yung ibinigay na dahilan ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kanilang planong apila? Aga-ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nalabag yung due process o yung karapatan para sa patas na paglilitis para sa kanyang kliyente. Kaya formal silang hingi ng permiso para iapila yung nasabing latest ruling ng International Criminal Court. Base sa inilabas ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 kahapon January 26, na 25 pahinang desisyon sa kanilang official website. Idineklara ng nasabing korte na fit to pre-trial o kayang makaharap sa paglilitis para sa kanyang kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang desisyon ay base sa medical assessment ng 3 eksperto na nagsagawa ng medical examination sa dating Pangulo. Ngunit hindi nagustuhan ng depensa ang komposisyon ng panel na sumuri sa kalusugan ng punong
ng dating punong ehekutibo. Ayon sa lead counsel ni FPRRD na si Attorney Nicholas Kaufman, tila hindi umano independent ang mga itinalagang eksperto, kung saan kinwestiyon niya ang proseso ng registry matapos umanong pumili ng mga kandidatong unsuitable, kabilang ang isa na suspendido at isa na tinawag niyang social media troll bago nauwi sa huling shortlist. Dagdag pa ng kampo ni dating Pangulong Duterte, binaliwala umano ng mga hukom ang mga medical report mula sa sariling eksperto ng depensa at tinanggihan ang hiling na magsagawa ng pagdinig, kung saan sa naturang hearing layon sana ng depensa na questionin ang mga umano'y inconsistencies o pagkakaiba sa mga findings ng mga doktor. Aga sa kabila nito ay ayon sa ICC ay matutuloy yung pagdinig dito sa confirmation of charges sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa darating na February 23, 2026 at aabangan natin yung iba pang developments dito sa ICC. At kaugnay nito, nabanggit ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte ay hindi nila napag-usapan ang tungkol dito dahil bawal nga itong pag-usapan tuwing bumibisita ang mga kapamilya ng dating Pangulo sa ICC Detention Facility. Ayan muna update, balik sa inyo Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Itinuloy ngayong araw ng Sandigan Bayan ang pagdinig sa bail petition ng ilang mga akusado sa kaso ng mga anomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. 2 testigo ang ipipresenta sana ng prosekusyon pero hindi tinanggap ng korte. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ba ang naging issue dyan sa 2 testigo at hindi tinanggap ang kanilang mga testimonya? Ella, sa pangalawang pagkakataon kasi ay naglabas ang prosekusyon ng mga testigo na hindi naman nakalista sa pre-trial order. Yan yung pinuna ng kampo ng mga akusado maging ng mga maestrado. Hindi pinayagan ng Sandigan Bayan 6th Division ang pagtestigo ng 2 cashier na dinalang testigo ng prosekusyon para sa petition for bail hearing ng 9 na DPWH Mimaropa officials na nahaharap ngayon sa kasong malversation kaugnay ng substandard flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Punan ng defense team, hindi nakalista ang 2 cashier sa mga nakapilang witness sa hearing. Nagpapakita ng hindi pagsunod ng prosekusyon sa guidelines ng pre-trial order. Paliwanag ng prosekusyon, ayon kasi sa testigo kahapon na si Cecilia Viquera, Chief Admin Officer, ang mga cashier na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ang makakapagkumpirma ng mga nangyaring online payment sa pagitan ng DPWH Mimaropa papunta sa SunWest Corporation. Kaya nila dinagdag ang 2 sa listahan ng mga testigo. Ngunit ayon sa korte, kung noong una ay napagbigyan sila na ipresenta si Joanne Lacerna mula sa Records Division ng DPWH Central Office kahit hindi nakalista sa pre-trial order, hindi na nila pagbibigyan ang prosecution sa pangalawang pagkakataon. Ayon kay Justice Kevin Vivero ng 6th Division, bigo ang mga ito na ipaliwanag sa korte kung bakit hindi nila nailagay ang 2 testigo sa presentation of witness. Hindi anya naibigay ang good cause kung bakit hindi nakasaad sa pre-trial brief ang mga ito, gayon 2 buwan nang nakafile ang kaso sa korte. Bunsod dito, denied ang motion for reconsideration ng prosekusyon. Suspendido rin ang nakatakda ng hearing ngayong araw at pati bukas. Bagamat di nakatestigo, isinumiti pa rin ng prosekusyon ang judicial affidavit ng 2 witness na tinanggap naman ng korte. Samantala, itutuloy ang pagdinig sa petisyong makapagpiyansa ng mga akusado sa darating na Huwebes. Ella, kanina pagkatapos maibigay ng korte ang kanilang desisyon, nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap ang panig ng prosekusyon. Anila, hindi naman sila mapipilayan kahit hindi pinayagan ng korte na tumestigo itong kanilang 2 witness. Anila, mga cumulative evidence lamang ang ibibigay ng mga ito kung napagbigyan sana na sumailalim sa cross-examination. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.
Patuloy na sinusuri at iniimbestigahan ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabilang narito ang ilan sa mga palpak na proyekto kontra baha sa bansa. Narito ang report ni Jed Neresina. Agad na kumilos ang Department of Public Works and Highways o DPWH at nagsagawa ng technical assessment sa gumuhong flood control dikes sa barangay Kandating Arayat, Pampanga. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kinakailangan magsagawa ng agarang investigasyon upang matukoy ang tunay na sanhi ng pagkasira ng nasabing infrastruktura. Batay sa inisyal na ulat, lumalabas na may mga fundamental design flaws at pagkukulang sa panig ng contractor, partikular sa hindi maayos na paglalagay ng structural foundations ng dike. Mukhang hindi talaga tama ang disenyo ng flood control sa Kandating sa Arayat. Kung maalala ninyo, pinilit natin yung kontratista na ayusin dahil nga gumigiba yung mga pundasyon. Ngayon, hanggang ngayon, hindi nila maayos-ayos. Dahil dito, mabilis ang ipinalutos ang pagbabago sa disenyo ng proyekto upang matiyak na magiging mas matibay at permanente ang flood control system sa lugar. Kasabay nito, tinukoy na rin ang lahat ng maaaring managot, kabilang ang contractor, ilang tauhan ng DPWH at iba pang individual na posibleng sangkot sa palpak na proyekto. Meron na rin nagre-report sa atin ng mga links sa mga kongresista. So lahat yan, kailangan imbestigahan natin at kung ano man ang rekomendasyon natin, sasubmit natin sa Ombudsman at sa DOJ. Dagdag ng ahensya, nagtungo sa lugar ang engineering teams para ipatupad ang mga urgent measure na layong protektahan ang kaligtasan ng mga residente at mga kabahayang malapit sa gumuhong infrastruktura. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimulan na dinggin ngayon sa Kamara ang mga panukalang batas kontra political dynasties. Layon itong makabuo ng definisyon at tuluyang ipagbawal ang political dynasties. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ilan bang panukalang batas ang inihain sa Kamara kontra political dynasties? Labing siyam na panukalang batas ang inihain sa Kamara para tukuyin ang definisyon at tuluyan ng ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sinimula na itong dinggin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ngayong araw. Kabilang sa naghain sina House Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Bochidi III at House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Ayon sa House Leader, malinaw ang hangarin ngayon na seryosong talakayin ng House of Representatives ang anti-political dynasty bills. Imbitado naman sa pagdinig ang mga legal luminaries, kabilang na ang mga veteranong jurist at constitutional framers, gayon din ang mga dean ng law schools, academic at civil society representatives. Pinangunahan naman ang hearing ng House Panel Chairperson na sila Naudel Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader. Anya, priority measures sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council ang panukalang batas kontra political dynasties. Nauna namang nagbigay ng kanilang sponsorship speech ang mga kongresistang naghain ng panukala kontra political dynasties. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nai-refer na sa Justice Panel ng House of Representatives ang dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso kahapon. Hindi naman makikialam si House Majority Leader Sandro Marcos sa pagtalakay sa impeachment complaints laban sa kanyang ama. Ang detalye sa report ni Donna Rempilio. Verified complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. filed on January 26, 2026. To the Committee on Justice. Buti naman at ginawa ng House, particularly ni Speaker D, ang tama.
Ito ang reaksyon ni Representative ACT Teacher Party List Antonio Tino matapos na i-refer sa Committee on Justice ng Kamara ang kanilang inihaing 2 impeachment complaint laban sa Pangulo. January 19, unang naihain ang impeachment complaint na inendorso ni House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jernizet Binizay. Samantalang ang pangalawang impeachment complaint ay inihain pasado alas 11 ng umaga. At sa pagbubukas ng unang sesyon ng 20th Congress ay nai-refer na ito sa Justice Committee kahit pa sinabi ng una ni House Secretary General Shaloy Carafil na wala pang katiyakan kung ito'y mababasa na sa plenaryo. Well, ang sinabi niya, according to tradition, wala pong nangyayari na on the same day ay nire-refer sa Speaker ang complaint, which is, to me, does not make sense. Ang referral ng impeachment complaints ay hudyat ng formal na pagsisimula ng proseso sa Justice Committee. So nasa bola na ng Committee on Justice yung pag-schedule at pag-inig sa impeachment complaints. Laman ng hinaing reklamo ng Makabayan Bloc, ang akusasyon na si Pangulong Marcos ang nasa likod ng flood control anomalies na mainit na usapin ngayon sa bansa. Donna Rempillo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, pinaghahandaan na rin ng ilang kongresista ang paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hinihintay lamang umano ng grupo na matapos ang 1-year ban sa paghahain ng panibagong reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Nagbabalik si Donna Rempillo. Sa darating na Pebrero 6 ay matatapos na ang 1-year bar o pagbabawal ng konstitusyon sa paghahain ng panibagong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya't naghahanda na umano ang mga militanteng mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso at ang kanilang mga kaalyado na muling maghain ng reklamo. Gusto namin i-anunsyo na next week magpa-file kami or magre-refile ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna na ang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang inihaing impeachment complaint kay VP Duterte noong February 6 ng nakaraang taon. Dahil sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Ayon sa dating mambabatas, sa susunod na linggo ay magsasampa na sila ng impeachment complaint. Iaanunsyo nila ang eksaktong araw pagkatapos maisapinal ang kanilang hakbang. Siguro mas nakakahiya kung dalawa nating pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay corrupt. Mas nakakahiya yun kaysa ang mamamayan ay sumusulong at ina-account, they hold our government officials accountable doon sa korupsyon. Mas nakakahiya po yun para sa amin kaysa doon sa sinasabing managot ang dalawang pinakamataas. Dapat talaga silang mga managot. And we should be proud, no? Kung ang mamamayan ay nakapagpa-impeach ng dalawang pinakakorap na opisyales sa ating bansa. Ngunit sa tanong kung sino nga ba ang dapat mamuno sa bansa kung parehong mai-impeach ang dalawang pinuno ng Pilipinas, ito ang sagot ni Tino. It's not up to Makabayan. Andyan yung constitutional succession. There's a provision for such a scenario in the Constitution. So hanggang dyan lang muna tayo. Pero kung babalik tayo sa kasaysayan, merong mga nangyaring people power 1, people power 2. So, may mga iba pang outcome na nangyari. Pero hindi naman natin mapapangunahan. So for now, masasabi natin, kung parehong ma-impeach at matanggal sa pwesto, merong constitutional line of succession na tutugon doon. Iginigiit ng Makabayan Bloc na kailangang mapanagot ang punong ehekutibo sa isyu ng flood control at dapat ding managot sa di maipaliwanag na confidential fund ang pangalawang Pangulo.
Donna Rempilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghihintay lang ang mataas na kapulungan ng Kongreso sa ngayon pagdating sa issue ng impeachment complaint. Ito ang inihayag ni Senate President Vicente Sotto III sa gitna ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naihain sa mababang kapulungan ng Kongreso. Habang inaasahan na rin ang posibleng paghahain din ng katulad na reklamo laban naman kay Vice President Sara Duterte kapag natapos na ang one-year ban rule nito sa February 6. Ayon kay Senator Tito, personal na rin niyang pinaghahandaan ang impeachment complaint na posibleng iakyat sa Senado. Ako personally, yes. Just in case. I'm making sure that I can merge together the rules of impeachment, the rules of court, and parliamentary rules. Nagsagutan sa social media si Senator Risa Hontiveros at ang Chinese Embassy Facebook page hinggil sa mga comments nito laban sa pahayag ng senadora. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Chinese Embassy, kayo ang problema. Pinuna ni Senador Risa Hontiveros ang pangungutya ng official Facebook page ng Chinese Embassy hinggil sa issue sa West Philippine Sea at sa mga pahayag ni Commodore J. Tariela. Ayon sa senadora, hindi lisensya ang freedom of speech para mangialam ang isang foreign representative sa pamumuno ng host na bansa nito. Ang freedom of speech ay hindi lisensya para sa representante ng isang dayuhang bansa na manghimasok, manakot at mambastos sa mga Pilipino dito in the name of free speech. Kahit sino pang dayuhan, walang karapatang patahimikin ang mga Pilipino sa loob ng Pilipinas. Aniya, hindi sa China o sa mga residente nito ang problema kundi sa mabibigat na polisiya nito. Our quarrel is not with China or the Chinese people, but with the heavy-handed policies of their government. Samantala, hinimok naman ni Senador Rodante Marcoleta at Senador Robin Padilla ang maayos at diplomasyang pakikipag-usap ng dalawang kampo para maayos ang alitan. Siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patay ang hindi bababa sa 18 individual habang 24 pa ang nawawala matapos lumubog ang passenger ferry na MV Tricia Kirsten 3 ng Allison Shipping sa karagatang malapit sa Baluk-Baluk Island, Basilan. Narito ang report ni Alan Mananzala. Mahigit 340 individual ang sakay ng barko nang mangyari ang insidente madaling araw ng Lunes ayon sa Coast Guard. Nagpadala ng distress signal ang barko bandang 1:50 ng umaga. Mahigit 4 na oras matapos itong umalis sa Port of Zamboanga City patungong Hulu-Sulu. Batay sa manifesto ng barko, sakay nito ang 332 pasahero at 27 crew members at hindi umano ito overloaded. Sa videong kuha ni Tex Ibrahim, maririnig ang paghingi ng tulong ng ilang mga pasahero ng barko habang nasa tubig dagat. Rumisponde ang Philippine Coast Guard at nagpadala ng mga rescue vessel kabilang ang BRP Tubataha, katuwang ang AFP, mga pribadong barko, LGUs at iba pang ahensya ng gobyerno. Agad ding nagpaabot ng tulong ang provincial government ng Basilan at ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa mga biktima.
Tinatayang 223 survivors ang nasa lungsod ng Isabela habang may ilan na nakabalik na sa Zamboanga City. 24 naman ang kasalukuyang ginagamot sa mga ospital. Umakyat na sa 18 ang kumpirmadong patay habang 10 pa ang nawawala. Ayon sa Coast Guard, patuloy ang search and rescue operations hanggang kagabi. Wala ring naiulat na oil spill sa lugar. Patuloy ang investigasyon ng Coast Guard at ng Maritime Industry Authority upang matukoy ang sanhi ng paglubog ng barko. Samantala, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DSWD na magbigay ng tulong sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinuspinde na ng Department of Transportation ang operasyon ng lahat ng barko ng Allison Shipping Lines. Ang may-ari ng ro-ro vessel na lumubog sa karagatang sakop ng Basilan kahapon ng madaling araw. Nasa 18 na ang naitalang nasawi sa insidente. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, mayroon pa bang mga nawawala at pinaghahanap sa mga sakay ng lumubog na barko? Ella, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita yung 10. At kabilang nga dito ang kapitan ng barko, isang PCG Marshal at 8 tripulante. Personal na nagpunta sina Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez at Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hilgaban sa Zamboanga City upang pangunahan ang isinasagawang search and rescue operation at investigasyon sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 kahapon ng madaling araw. Sa press conference kaninang umaga sa Zamboanga, inanunsyo ni DOTR Chief ang nasuspendido muna ang lahat ng fleet ng Allison Shipping Lines, ang may-ari ng MV Tricia Kirsten 3. We are grounding the entire passenger fleet of Allison Shipping Lines. And I'm asking Marina to conduct a maritime safety audit together with Philippine Coast Guard, kasama na inspection, hindi lang po ng kanilang barko, kasama na rin po ng kanilang mga crew. Binigyan ni Lopez na ang Marina at PCG ng 10 hanggang 15 araw upang magsagawa ng maritime safety audit, risk compliance at inspeksyon sa lahat ng barko ng nasabing kumpanya. Ayon sa kalihim, ipinag-utos ng Pangulo na ang full-blown investigation sa insidente para malaman ang totoong dahilan ng paglubog ng ro-ro vessel. Inatasan din ni Lopez ang Marina na isumite ang kompletong maritime safety audit ng lahat ng sasakyang pangdagat sa bansa. Sa ngayon, mayroong 18 ang nasawi at mayroong 317 ang nailigtas at 10 pa ang pinaghahanap. Ang Philippine Air Force nag-deploy na rin ng air asset para tumulong sa search and rescue operation. Ayon sa PCG kanina, Ella, ay magpapadala sila ng mga technical divers sa lugar at ng mga gamit upang tumulong at doon sa pagdadive doon sa ilalim ng dagat para hanapin pa yung 10 na nawawala na maaaring naipit doon sa lumubog na ro-ro. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Ryan, sa kasalukuyan ba ay wala pa rin binibigay na detalye o ano ang dahilan ng pagkalubog ng itong ferry? Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan yan, Ella, pero sabi ng mga base doon sa mga investigasyon, mayroong walang mga kulang yung mga life jacket doon sa lugar, kaya yung ibang mga residente yun ang inirereklamo nila. At sabi naman ng DOTR, kung mayroong patunayang magpagkukulang sa side ng gobyerno na maaaring may pananagutan dito at doon sa kumpanya ay hindi sila magdadalawang isip na patawan ito ng kaukulang aksyon dahil ito ang pinag-utos sa kanila ng Pangulo. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale.
Humihili ngayon ang masusing investigasyon ang ilang mga survivor ng lumubog na ferry ng Allison Shipping Line sa karagatang sakop ng Basilan kahapon ng madaling araw, January 26. Ayon sa ilang mga nakaligtas sa insidente, maganda ang kondisyon ng panahon nang sila ay maglayag. Hindi rin overloaded ang barko dahil nasa halos mahigit 340 lang ang sakay nito. Gayunman, nangyari pa rin ang insidente kaya nais nilang malaman kung ano ang posibleng sanhi ng trahedya. Sana imbestigahan yun. Kasi hindi naman masama ang panahon. Bakit lumubog na walang bagyo, walang kuwan. So at least an investigation is needed sa Allison. Nagpaabot ng mensahe ng pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa mga pamilya ng mga biktima ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan na nangyari kahapon January 26. Ayon sa Vice Presidente, labis na ikinalulungkot ng kanyang tanggapan ang nangyaring trahedya. Anya, dalangin nila ang kaligtasan ng natitirang pang mga biktima na patuloy na pinaghahanap pa rin sa ngayon sa gitna ng nagpapatuloy na search and rescue operations. Sa huli, muling nagpaalala si VP Sara sa mga dapat na gawin upang maiwasan na maulit ang ganitong trahedya sa karagatan. Ipinatutupad na ngayong araw ang panibagong dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga oil company, mayroong 2 pisong dagdag sa kada presyo ng diesel, habang tumaas din ng piso ang kada litro ng gasolina at 1 peso and 30 centavos naman ang sa kerosene. Ilan pa rin sa pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang geopolitical tensions sa ilang mga bansa at ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Abiso para sa mga pasahero ng Ninoy Aquino International Airport, magpapatupad ng power interruption ang management ng NAIA Terminal 3 na magsisimula mamayang alas 11 ng gabi at tatagal hanggang alas 3 ng umaga ng January 28. Ayon sa NAIA, bahagi pa rin ito na nagpapatuloy na electrical upgrade sa airport. Maaaring maapektuhan ang power interruption ng ilang pasilidad sa Terminal 3, gaya ng boarding bridges, ilaw sa ilang mga area, gayon din sa ilang escalators at elevators. Sa kabila nito, tiniyak ng NAIA management na magpapatuloy pa rin ang schedule ng mga flights, pati na rin ang operasyon ng check-in, immigration at security screening sa pamamagitan ng temporary power supply. Sinuspindi ng 70 araw ang driver's license ng isang content creator matapos nitong masangkot sa umano'y road rage kamakailan. Kaugnay nito ay ipinatatawag na rin siya ng Land Transportation Office upang pagpaliwanagin kung bakit hindi siya nararapat mapatawan ng 90-day suspension. Narito ang report ni Benedict Samson. Ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang isang content creator matapos itong mag-viral sa social media dahil umano sa road rage. Sa nag-viral na video, makikita na ayaw magpa-overtake at panggigit-git ng lalaki na napag-alaman na isang content creator. At pagdating sa intersection kung saan nakahinto ang mga sasakyan, makikita na bumaba ang content creator at kinalampag ang sasakyan kung saan nakasakay ang kumukuha ng video. At dahil dito, naglabas ng show cause order ang LTO at pinaharap ang nasabing content creator sa January 29 ng 1:00 ng hapon. Ayon sa LTO, nararapat na magpaliwanag ang may-ari ng sasakyan at driver kung bakit hindi sila dapat managot sa ipapataw na reklamong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Kaugnay din ito ay suspendido ng 70 araw ang driver's license ng nasabing content creator. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 13 Pilipino na nasagip mula sa scam hub sa Cambodia. Sila ay nakauwi sa bansa noon Linggo, January 25 sa tulong ng Department of Migrant Workers
Migrant Workers Office sa Singapore at Philippine Embassy sa Phnom Penh. Tinayak naman ng pamahalaan ang pagpapaabot ng tulong gaya ng livelihood support at legal assistance sa mga biktima ng bahagi ng pagsiguro sa proteksyon at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Dalawang senior citizen na nangangailangan ng transportation assistance sa magkahiwalay na lugar ang tinulungan ng UNTV News and Rescue. Narito ang ulat ni Emma Ruth Go. Transport po ma'am. Sige po. Ano pong case yung patient ma'am? Patient natin, dialysis patient po siya. Okay po. Saan po ihatid yung patient ma'am? Dito ako, dito sa may number 113, Manuel Rojas. Okay po. Isang tawag mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang natanggap ng UNTV News and Rescue kaugnay sa isang pasyenteng pauwi na ng kanilang bahay mula sa pagkakakonfine sa Pine City Doctors Hospital sa Baguio City pasado alas 10 ng gabi, January 23. Agad naman itong pinuntahan ng team upang matulungan sa kanyang pag-uwi. Ang pasyente ay isang 71 anyos na lolo, bedridden at dialysis patient, bunsod ng chronic kidney disease. Dahil sa maselang kalagayan ng pasyente, maingat na kinuha ang kanyang vital signs bago na ibiyahe na siyang standard operating procedure ng UNTV News and Rescue. Pagdating sa kanilang bahay, muling inassess ng team ang vital signs ng pasyente upang masiguro na nasa maayos itong kalagayan. Sa Rizal, tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang 77 na babae para maiuwi sa kanilang tahanan sa Cardona, Rizal matapos mamalagi ng ilang araw sa Carlos Medical and Maternity Clinic alas 11 ng umaga, January 24. Naipaalam sa grupo ang kalagayan ng pasyente mula sa anak nito na tumawag sa team. Na-confine ang pasyente dahil sa pagbaba ng oxygen level nito at dahil sa mataas na lagnat. Siya ay stroke patient at may sakit na demensya. Habang nasa biyahe ay inassess at binantayan ng grupo ang vital signs ng pasyente. Makalipas ang ilang oras ay maayos at ligtas na naiuwi ang lola sa kanilang tahanan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911-UNTV o 8911-8688. Emma Ruth Go, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binulabog ng isang bomb threat ang Aklan State University Ibahay Campus na nangyari kanina mandang alas 6 ng umaga. Isang mensahe ang kumalat sa buong universidad hinggil sa banta ng pagsabog. Bunsod nito, nagdesisyon ang pamunuan ng paaralan na suspendihin muna ang klase at anumang work o office transaction sa loob ng universidad. Ito ay para matiyak ang seguridad ng mga estudyante, bisita at mga staff. Nagsasagawa na ng search and inspection report ang PNP Ibahay sa loob ng school campus. Ipinagbabawal muna ang pagpasok sa school campus hanggat hindi pa natukoy at na-verify ang pinagmula ng bomb threat. Tiniyak ng Employees Compensation Commission o ECC ang agaarang tulong at benepisyo para sa mga manggagawa at kanilang pamilya na naapektuhan ng trahedya sa Binaliw Landfill sa Cebu. Ayon sa ECC, nakikipag-ugnayan na sila sa DOLE Region 7, SSS at sa employer upang mapabilis ang pagproseso ng mga claim. Maaring makinabang ang mga biktima sa death at funeral benefits, cash assistance, gayon din sa sickness at disability benefits para sa mga nasugatan. Dagdag pa ng ECC, layo ng Employees Compensation Program na magbigay ng dagdag na proteksyon at suporta sa mga manggagawa bukod pa sa benepisyong mula sa SSS.
Nakarating na sa Middle East ang USS Abraham Lincoln aircraft carrier at 3 pang Navy destroyers. Ayon sa US military, layo ng carrier na mapanatili ang regional security at stability sa Middle East sa gitna ng tensyon sa pagitan ng US at Iran. Una nang nagbabala si US President Donald Trump na posibleng gumamit ng military force ang Amerika laban sa Iran kung hindi ititigil ng Iranian regime ang banta nitong mass executions ng political prisoners nito at pagpatay sa mga peaceful demonstrators. Giit ni Trump, bagamat hindi itinuloy ng Iran ang pagbitay sa 800 protester detainees nito noong nakaraang linggo, nananatili naman bukas ang lahat ng posibilidad sakaling kailanganin ang US intervention sa Iran. Itinaas ni US President Donald Trump sa 25% ang taripa sa mga inaangkat na produkto mula sa South Korea matapos akusahan ang Seoul na hindi umano tumutupad sa trade agreement na napagkasunduan noong nakaraang taon. Saklaw ng mas mataas na taripa ang mga produkto gaya ng sasakyan, lumber, pharmaceutical at iba pang kalakal na dati ay may 15% tariff. Ayon sa South Korea, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso ukol sa hakbang ng US at humihiling sila ng agaarang pag-uusap sa Washington upang linawin ang issue. Una nang nagkasundo ang dalawang bansa kung saan nangako ng pamumuhunan ang South Korea sa Estados Unidos. Inaprobahan na ng mababang kapulungan ng France ang panukalang batas na magbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang wala pang 15 taong gulang bilang hakbang para protektahan sila laban sa sobrang screen time. Nakapasa ito matapos makakuha ng 130 boto at isusumite na ngayon sa Senado para sa pinal na pag-aproba. Saklaw din ang panukala ang pagbabawal ng cellphone sa mga high school at target na ipatupad simula school year 2026 kung saan bibigyan ng palugit ang mga social media platform para isara ang mga account na lalabag sa age limit. Ayon kay French President Emmanuel Macron na pangunahing nagsusulong ng batas, mahalagang hakbang ito upang maprotektahan ang mental health ng kabataan at maiwasan ang cyberbullying at mapaminsalang online content. Bunsod ng pagmamalasakitan sa kapwa at layuning maiwasan ang malalang sakit, isinagawa ng Filipino Community o PhilCom sa Ghana ang isang medical drive, isang paalala na ang maagap na pagpapacheck up ay mahalaga sa pangangalaga ng kalusugan. Samantala, hindi naman nag-atubili ang MCGI sa imbitasyon ng PhilCom upang makibahagi at makatuwang sa nasabing event. Narito ang report ni Rico Rivadinera. Nagsagawa ng iba't ibang medical check-up para sa mga kababayan natin sa bansang Ghana at ito ay dahil sa nakita nila na kailangan ng ating mga kababayan ang medical na atensyon. Naisip po namin ito dahil po yung mga Filipino po, usually wala silang time po para po magpa-check up dahil po sa trabaho. So naisip namin, since nag-gather tayo every Sunday, why not make an event na makabuluhan for our health. Meron po tayong mga free services like free ECG, free breast and abdominal ultrasound, blood sugar testing. And actually, we are also in partner with through the MCGI, with the National Blood Service of Ghana. Meron din tayong mga blood donation po. Optical service din po, sa tulong din po ng MCGI. Kasi during last medical drive po, may isang Pilipino ho na medyo nag-start na po yung heart failure niya. Opo, nahihirapan na po talaga siyang huminga kahit maglakad lang ho, parang di na po siya makahinga. So,
Fortunately, that time, we were conducting a medical drive. So nakita po sa ECG talaga na hindi maganda yung heart niya. Makakatulong po ito sa mga Pilipino, lalo-lalo na po dun sa, yung iba po kasi wala silang insurance, medical insurance. So ang ginagawa ng iba, dahil sa pagtitipid, hindi na sila contemplating sila para magpa-check up. So ginagamit namin itong opportunity ito para gayatin sila na magpa-check up for free. Ayon pa kay Mr. Jerdek, na-inspire sila sa ginawang medical mission ng MCGI sa Ghana noong 2024, kung saan nagpunta ang mga MCGI delegates mula sa Europe sa bansa. Sa akin po, personally, yung nakita ko po yung page nyo 6 months ago. Nag-conduct po kayo ng medical drive dito sa Accra, inviting a lot of professions from Europe. So nakita ko po yung grabe yung suporta din po ng mga locals, yung mga tao na tumulong din, mag-volunteer para po ma-provide nyo yung ganitong service. Yun po yung isa sa mga naging aksa, as for me, naging inspirasyon namin para gawin yung mga ganitong bagay po para sa mga Pilipino. Isa sa OFW na nakapag-avail ng free medical services ay isang engineer sa isang kumpanya na matagal lang iniinda ang problema sa kanyang mga mata. Yung avail ko na service is yung optical drive, optical sa glasses po. So nakatulong po siya sa akin dahil sa nalaman ko na every 2 years pala yung pagpalit ng salamin sa mata ko. So ako po ay kagagaling lang sa pagdodonate, sa bloodletting, sa pagdodonate ng dugo. At napakasarap ng feeling, yung alam mong yung sa blood donation to save life, kumbaga nga. And then at the same time, para sa physically sa katawan din natin, time to time kailangan din talaga natin itong gawin yung sa pag-blood donations. Sa pamunuan po ng MCGI, lubos po ang aming pasasalamat sa pagsuporta sa ginawa po namin ikatlong medical drive dito po sa Accra, Ghana. At the same time po kay Brother Daniel Razon. Maraming salamat po on behalf of the Filipino community here in Ghana. We would like to express our sincere gratitude po sa inyong leadership, sa pagtulong sa mga Pilipino saan man sa mundo. Kaya natutuwa po tayo na magkaroon po tayo ng pagkakataon na makita po nila tayo from MCGI na tayo po'y laging handa na makibahagi sa mga kababayan po nating mga Pilipino po rito para makapagsagawa ng mga medical services. Rico Ribadenera, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 1 na nagsasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.